Magandang araw po mga kaibigan, kumusta? Sana ay nasa maayos na kalagayan saan man naroroon. Welcome pong muli sa aking channel para sa isa na namang episode. Sa nakalipas na mga buwan o sa mga nakaraang mga episodes ay nagpatubo po ako ng mga buto ng mangga. Ngayon ay malalaki na sila at mag-grafting na po ako. Dudugtungan ko ng isang variety ng mangga at ito ang episode natin ngayon. May mga mangga pa po kami doon kasama ng mga tanim dito. Disclaimer lang po na hindi po kami mga eksperto patungkol sa grafting ng mga prutas. Limited lang po ang aming kaalaman patungkol dito. Sariling pamamaraan lang po ito at hindi naman karamihan ang gagawin at para na rin hindi nabibili ng semilya. Itatanim lang po namin ito sa dating palayan kung saan ay nagtanim kami ng niyog. Pang-intercrop lamang po ito para magamit ang bakanting lupa. May nakuha na po akong mga saya na ibang variety ng mangga para pangdugtong sa ating rootstock. Habang hinahanda at ginagawa ang pagdugtong ay nais ko munang magpasalamat sa lahat ng mga taga-subaybay ng aking channel, sa lahat ng mga subscribers at manunood sa loob at labas ng bansa. Maraming salamat po. At kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutan na mag-like, share, subscribe at hit the bell button para laging updated sa mga susunod kong videos. Daghang salamat po. Ginagawa ko na po ang paghiwa sa rootstock at pagpasok ng scion, talian ng grafting tape at lagyan ng cellophane para hindi mag-dry ang scion baka mamatay. May natapos na ako kanina at kung mapapansin ay may kasabay na tumubo dahil dalawang buto kasi ang nilagay ko. Titingnan ko lang kung maayos ang pagtubo ng isa at idudugtong ko siya sa nag-graft ngayon para magiging double rootstock. Pwede naman naputulin na lang pero sayang din dahil nabuhay na at pagdikitin ko na lang sila sa ibang mga araw.
Tapyasan sa balat ng isang bahagi ng dalawang rootstock at ipagdikit gamit ang grafting tape, again double rootstock na po ang tawag. Mas advantage po ito dahil dalawang ugat ang kukuha ng nutrient sa lupa. Sa susunod ko na po ipagdikit ang mga ito. Lahat ng mga dahon naman na nasa ibaba ng dugtong ay tatanggalin kapag nabuhay na ang sayan. Hintayin natin ng 2 o 3 linggo kung may tumubong mga dahon sa sayan at sana mabuhay. Itong isa ay magandang ipagdikit dahil malaki na ang katabing rootstock. Sa susunod naman ang iba para dugtungan dahil hindi sapat ang nakuhang sayan. May mga durian din po pala ako dito na pinapatubo na mula rin sa bunga ng aming durian. Sana mabuhay sila para hindi nabibili ng mga semilya. Dati po ay ganito lang kalaki ang pinagtamnan kaya inilipat ko lang ang iba sa mas malaking plastic container para mas tumubo pa. Ipagpapatuloy ko pa ang pagdugtong sa ibang mga tanim. A few moments later. Ito na po ang mga pinagputulan na rootstock at may 3 na lang na sayan ang natitira. May mahigit 12 piraso yata ang nagawa ko. Lalagyan ko lang mamaya ng plastic ang mga natapos para hindi ma-dehydrate ang dugtong, ilagay naman sa isang lugar na hindi direktang naiinitan ng araw. Hanggang dito na lamang po ang aking video at sana ay inyong nagustuhan. Antabayanan lamang po natin ang pagtatanim ng mga mangga. Maraming salamat sa inyong oras sa panonood at happy farming po mga kaibigan.